Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila ng pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakiisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, Happy Fiesta. Ay palakpakan natin ang minamahal nating patron, si San Juan Bautista. No? Ay ito ng kahuli-hulihang misa ha. No? Ay, ang sabi nga sa akin, ako ang panapos na misa. Ako na ang pantapos na misa. No? Sapagkat pagkatapos ito ay kay mayroong fireworks display. Ano? At nakakagalak ng puso sapagkat sa simbahan, tatlo lang naman ang merong ipinagdiriwang ang kanilang birthday at ang kanilang kamatayan. Si San Juan Bautista, ang kanyang kapistahan ng kapanganakan ay ngayon, June 24. Ang kanyang kamatayan, August 29. Birthday ni Mama Mary, September 8. Yung kamatayan niya, ay di August 15. Ang pag-akyat sa mahal na Birhen sa langit. At pangatlo ay sino? Ay di si Jesus. December 25 ay Pasko. Ay kailan siya namatay? Good Friday. No? Kaya ito lang tatlo, itong mga katauhang ito, sila lamang ang mayroong pista ng kapanganakan at pista ng kamatayan. At ngayong kapistahan ni San Juan Bautista, tayo ay binibigyan ng magandang aral ng Panginoon. Anong aral na ito? Maging biyaya, hindi sumpa. Ulitin natin. Maging biyaya, hindi sumpa. Isa pa nga. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, maging biyaya, hindi sumpa. Bakit? Ay sapagkat, tinan nyo ito, kapag kayo'y napunta sa isang lugar, ito man inyong pinagtatrabahuhan, ito man ay ipaaralan, o ito man ay sa inyong komunidad o sa inyong tahanan, hindi ba kapag mayroong taong pumunta diyan at napakaganda ng kanyang, napakaganda ng kanyang aura, napakaganda ng kanyang pag-uugali, di ba nakakaingganyo na magtrabaho, mag-aral, no? At pag dumating siya, para bang napaka-good vibes, lahat masaya. No? Pag dumating siya, talagang lahat tayo naghagalak. Pero meron din naman na mga pagkakataon na minsan may mga tao, papasok pa lang ng pintuan, anong sinasabi natin?
heto na naman. Speaking of the devil is here. Di ba? Aminin natin yung papasok pa lang, sa halip na matuwa sa iyo ang tao, aba, ay gusto nilang mag-uwian na. Bakit? Ayaw ka makasama eh. Yung bagang kaparating ka pala, nag-aalisa ng mga tao, bakit? Ayaw ka nilang makasama. Aba, sumpa yun. Ang kapistahan ni San Bautista ay nagpapaalaala sa akin at nagpapaalaala sa ating lahat, maging biyaya tayo sa bawat isa. Tingnan ninyo ha, si Juan Bautista, siya ay ipinanganak, no, na ang kanyang nanay at tatay ay parehong matanda na. Hindi ba biyaya ito? Amen? Kaya yung mga lolo at lola na narito pa ngayon, magtiwala kayo sa Diyos. Baka kayo magbuntis pa. O ba? Sabi ko sa inyo eh. O. Tapos hindi lang yan. Ano ba ang ginampanan ni Juan Bautista? Aba, ay siya lang naman ang magiging tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya nga unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, anong sabi? Ito'y hula ni Propeta Isaías kay Juan Bautista. Bakit? Siya'y magiging parang apoy at magiging palaso. Saan ka ba nagamit ng apoy? Ay hindi ba sa pagluluto? Pero di ba kapag gumagamit ka ng apoy, ay meron kang sinusunog? Di ba? Pero tandaan ninyo, ang pinakamalinis ng paglilinis ay sa pamamagitan ng apoy. Di ba ga? Bakit? Tandaan natin, malalaman natin kung tunay o tanso ang ginto sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, bakit palaso? Bakit? Kasi palaso, hindi ginagamit pag nangangaso para may makain. Pero ginagamit din ng palaso para para puksain ang mga hayop na sumisira, lalo tigit dun sa akawan ng mga tupa. Yan ang ginawa ni Juan Bautista. Inihanda niya ang dadaanan ng Panginoon. Sinunog niya, anong sinunog ni Juan Bautista? Ang kasalanan ng mga tao. Di bagat sabi, bibinyagan ko kayo. Bibinyagan ko kayo para malinis ang inyong kasalanan. Yung binyag ni Juan Bautista ay binyag ng pagtitika sa kasalanan. Pagbabagong buhay, di ba? Kaya nga napakaganda ng ating salmong tugulan. Anong sabi sa ating salmong tugulan? Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Tandaan natin, hindi tayo pinanganak dahil aksidente, hindi. May dahilan ng Diyos kung bakit tayo pinanganak sa mundong ibabaw na ito. Kasi may misyon tayo katulad ni Juan Bautista. At yan ay inilahagom sa ating kalawang pagbasa sa aklat sa mga gawa ng mga apostol. Maganda yung sabi ni Pablo, bakit binuod niya ang ginawa ni Juan Bautista. Malinaw kay Juan Bautista, siya ang tagapagbinyag, siya ang tagapaghanda. Ngunit nung dumating na si Jesus, anong sabi niya? Ako'y hindi karapat-dapat kahit man lang magkalag ng kanyang sandalyas. Napakaganda, bakit si Juan Bautista hindi piling artista. Si Juan Bautista hindi entitled. Alam niya kung hanggang saan ang kanyang responsibilidad. Alam niya kung hanggang saan ang kanyang gagawin. At pag natapos na, binitawan niya. Alam mo yun, ay magandang paalaala sa ating mga tao. Bakit? Ay aminin niyo sa akin o hindi. Kapag tayo'y nabigyan ng kapangyarihan, kung minsan ayaw natin bitawan. Di ba? Nakikipag-agawan tayo. No, hindi akin yan, hindi akin yan. Nakakahiya kay Juan Bautista. Bakit? Aba, nung dumating si Jesus, anong sabi ni Juan Bautista? Kailangan akong bumaba upang siya ay tumaas. Di ba? Ay sana yun na makuha natin kay Juan Bautista. No? Ang ugali ng pagpapakababa.
Na hindi kailangan ako ang bida, ako lahat, hindi. May kanya-kanya tayong gampanin. Parang pelikula lang yan. Hindi naman ikaw ang lead role, pero pinagpipilitan mo ikaw ang lead role. Hindi pwede yon. Kasi may direktor. Kung sino ang lead actor, lead actress, sila ang maraming scene. Kung supporting lang tayo, supporting lang tayo. Dahil pagdating natin sa mabuting balita, narinig natin, ipinanganak si Juan Bautista. Anong sabi nila? Dapat ang ipapangalan ni Zacarias sapagkat yan ay tradisyon ng mga Hudyo na kapag lalaki ipapangalan sa tatay. Pero bakit Juan ang ibinigay ng pangalan? Sapagkat ang salitang Juan ay galing sa Hebreyong salitang Yohanan, na ibig sabihin ng Yohanan, ang Diyos ay nagmamagandang loob. Ang Diyos ay nagbibigay ng magagandang mga bagay-bagay. Ang Diyos ay punong-puno ng kagandahang loob. Iyon ang ibig sabihin ng Juan. Kaya nga ang hamon sa atin, maging biyaya tayo. Bakit si Juan ay biyaya? Ay di tayo din na maging biyaya sa bawat isang ating nakakasalamuha. Sana ang ating pagdidebosyon, sana ang ating pagdiriwang kay San Juan Bautista, hindi lang matapos ngayong araw na ito na kapistahan niya. Bakit? Sapagkat nagsisimula pa lang tayo sa pagtulad natin kay Juan Bautista. Bakit? Kasi tandaan ninyo, bago dumating si Jesus, siya muna. Pero hindi niya inangkin na siya ang bida. Ang bida ay si Jesus Nazareno. Sana yan ang ating tatandaan at bibit-bitin pagkatapos ng banal na misang ito. Bagaman tayo kakaunti na dito, sana yung aral, sana yung halimbawa, sana yung mga tinuro ni Juan Bautista ay ating madala. Hindi lang sa pamamagitan ng isip, kundi sa pamamagitan ng puso at sa pamamagitan ng ating mga buhay-buhay. Hari nawa, tayo'y ipanalangin ni San Juan Bautista at hindi lang yun, gabayan ako at gabayan tayo ni Juan Bautista upang tayo ay matulad kay Jesus. Amen.